Kaya pala Golden State ang pinili ni LeBron James, tagumpay si Curry at Green. Matapos nga po ang 2 linggong paghihintay, ang desisyon ni LeBron James kung saan nga ba siya maglalaro ngayong season ay tila nalalapit na. At sa likod ng lahat ng mga chismis, sa isang pangalan nga po ang patuloy na lumilitaw. Wala nga pong iba kundi itong si Draymond Green. Habang ang mundo ng NBA ay nakatingin sa 41 anyos na gulang na superstar, ang kanyang matagal ng kaibigan at kapwa Clutch Sports client ay gumagawa ng lahat ng kanyang makakaya upang akitin siya sa Golden State Warriors. Narito nga po ang buong kwento ng recruitment pitch na ito at ang nangyari sa Lakers matapos siyang mawala. I'd be crazy not to pitch. Ayon nga po yan kay Draymond, hindi na nga po siya nag-aksaya pa ng oras. Ayon pa nga po sa mga ulat, si LeBron James at Draymond Green ay nagbakasyon nga po kamakailan sa Puerto Rico. Sa halip na puro pahinga lamang, ginamit nga po ni Green ang pagkakataon upang gawin ang kanyang crazy pitch. Isang matapang na recruitment para nga po sa Warriors. Sa kanyang nga pong podcast na The Draymond Green Show, inamin nga po mismo ng 4 na beses na kampyon ang kanyang ginawa. I'd be remiss if I don't take the opportunity to throw my pitch in there. I'd be crazy if we're together for X amount of days and at no point and I'm like, yo, we need to chop it up. What the hell going on? What we doing? Idinagdag pa nga po niya. Of course, I did that and of course, the pitch was crazy. With the things I shared in it, it's definitely gonna make the brain work a little bit. Ayon nga po kay Brett Siegel ng Clutch Points, ang mga pag-uusap na ito have left James giving even stronger consideration to the idea than before. Ano nga ba ang eksaktong sinabi nga rin po ni Green kay LeBron? Ayon sa mga ulat, ang kanyang pangunahing argumento ay ang pagkakataon na tapusin ng kanyang karera sa pamamagitan ng panalo ng kampyonato kasama si Stephen Curry. Ang ideya nga po ay hindi lamang tungkol sa panalo. Ito ay tungkol rin sa legacy at entertainment value. Ayon nga po kay NBA insider Jake Fisher, ang Warriors ay nag-aalok ng isang traveling Team USA style super team na may mataas na entertainment value. Sinabi pa nga po ni Green na ang kanyang pitch ay maaring hindi pa nakakapagdesisyon kay LeBron. Ngunit ito nga po ay tiyak na nagpaisip nga daw sa kanya. I don't think there's a decision that has been made, but if there was, it will make you think twice about it. Hindi nga po basta recruitment lamang ang ginawa nga po ni Draymond Green. Siya nga rin po ay nagsakripisyo. Tinanggihan niya ang kanyang 27.7 million player option upang magbigay nga po ng financial flexibility sa Warriors. Sa pamamagitan nga po nito ay nagkaroon ng sapat na cap room ang Warriors sa ilalim ng 209 million first apron upang ialok kay LeBron ang non-taxpayer mid-level exception na nagkakahalaga nga po ng humigit kumulang 15 million US dollar. Ngunit meron nga pong isang problema. Kung walang ibang galaw, ang pinakamataas nga po na may aalok ng Warriors kay Green ay halos 10 million lamang. Upang malutas nga po ito, malamang na kailangan nilang i-trade si Moses Moody na may kontratang 12.5 million sa 2026 to 2027. Hindi lamang ang Warriors ang interesado nga rin po kay LeBron. Ang kanyang mga dating kupunan, ang Cleveland Cavaliers at Miami Heat ay nananatiling malalakas na kandidato. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, ang desisyon ni LeBron ay isang happiness-led decision at hindi lamang tungkol sa pera. So ibig sabihin, ang kanyang pagpipilian ay nakasalalay nga po sa kung saan siya magiging masaya at may pinakamagandang pagkakataong manalo. Habang ang lahat ay nakatuon nga po sa kanyang desisyon, ang Lakers nga po ay hindi lamang nakaupo rin. Matapos nga po nilang malaman na hindi na talaga babalik pa si LeBron, ang kupunan nga po ay mabilis na kumilos upang palakasin agad ang kanilang roster. Kinuha nga po nila agad si Colin Sexton. Pumirma nga po ito ng 2-year deal sa Lakers noong July 1. Kasama nga po si Zaire Williams. Pumirma ng 1-year 3 million deal. Andyan nga rin po ang dating kampi ni Steph na si Jonathan Kuminga. Ang Lakers nga po ay nag-alok sa kanya ng 2-year 20 million contract. Ngunit ang Hawks ay hindi pa nga po sumasang-ayon sa isang sign and trade. Ang bagong direksyon ng Lakers ay malinaw nga po. Ang Luka Doncic era ay opisyal nang nagsisimula. Ang bottom line nga po dito, ang pagpili ni LeBron James ay hindi lamang tungkol sa kung saan siya maglalaro. Ito nga po ay tungkol rin sa kung paano niya nais tapusin ang kanyang maalamat na karera. Kung pipili
pipiliin niya ang Warriors. Ito nga po ay isang pagtanggap sa pinakamahusay na basketball fit, isang pagkakataon na maglaro kasama sina Steph Curry at isang huling pagkakataon na manalo pa ng kampyonato. Kung pipiliin niya naman nga po ang Cleveland, ito ay isang pagbabalik sa kanyang pinagmulan, isang kwentong puno ng emosyon at pag-ibig sa bayan. Kung pipiliin niya naman nga po ang Miami, ito ay isang pagbabalik sa South Beach kung saan nga po siya nanalo ng 2 championship. Ayon kay Shams Charania, ang desisyon ni LeBron ay inaasahan sa loob ng susunod na linggo at hanggat hindi ito inaanunsyo, ang buong NBA ay patuloy na maghihintay at maghuhula. Ano sa tingin mo? Saan pa dapat pumunta si LeBron James? Sa Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers o Miami Heat? Samantala, ang pinakamalaking pagsisisi ni Magic Johnson sa Lakers may kinalaman kay LeBron James. Si Magic Johnson nga po ay arguably ang pinakamahusay na Los Angeles Lakers sa lahat ng panahon. Ngunit ang kanyang pinakamalaking pagsisisi sa parangkisa ay nagmula sa kanyang panahon bilang isang executive noong 2019. At ang pagsisisi nga po na iyon ay may kinalaman kay Lolo LeBron James. Si Johnson nga po ay gumugol ng 13 season bilang isang manlalaro sa Lakers at isang ambassador ng prangkisa sa buong adult life niya. Siya nga rin po ang naging President of Basketball Operations ng kupunan. Isang posisyon nga po na nagbigay daan sa kanya upang dalhin si LeBron James sa prangkisa. Ngunit ang kanyang panunungkulan ay humantong din sa kanyang pinakamalaking pagsisisi. Sa kanya nga pong pagbisita sa podcast ni Shannon Sharp na Club Shay Shay, binunyag nga po ni Johnson ang kanyang pinagsisisihan. I regret not calling LeBron, telling him I was stepping down. I really regretted that. I owed him that. Ayon pa nga po yan kay Magic Johnson. Ayon kay Magic, noong Abril 2019, nagdesisyon siyang magbitaw sa kanyang posisyon bilang President of Basketball Operations. Ngunit sa kanyang pag-alis, hindi niya nga po naisip na tawagan si LeBron upang ipaalam ito ng personal. Bakit nga ba siya umalis? Ipinaliwanag ni Johnson na ang kanyang desisyon ay bunga ng isang hindi pagkakasundo ng pamunuan ng Lakers. Partikular nga po na tungkol sa coach na si Luke Walton. I thought I had the power to do what I wanted to do. I wanted to fire Luke Walton. I knew he wasn't the right guy. They wanted to keep him. I didn't want to fracture the great relationship I had with Jenny Buss. Instead of sitting there and not saying what's on my mind, I said, let me just exit. It was gonna be best for everybody. Sa halip na makipag-away, pinili pa nga po niyang umalis. Ngunit sa kanyang pag-alis nga po, hindi niya naisip na tawagan ng taong siya mismo ang nag-recruit sa Lakers. Yan nga po yung walang iba kundi itong si Lolo LeBron James. Ano naman nga ba ang epekto ng kanyang pag-alis? Si Johnson nga po ang nag-recruit kay LeBron noong 2018 upang pumirma siya sa Lakers. Ang kanyang biglaang pag-alis bago pa man matapos ang unang taon ni LeBron sa LA ay isang malinaw nga po na paglihis ng orihinal na plano. Ang kanyang kapangyarihan ay napunta kay Rob Pelinka na siyang pumalit sa kanyang pwesto. Bagamat naghatid nga po si Pelinka ng isang kampyonato noong 2020, ang relasyon nila ni LeBron ay nasira na nga po matapos ang nabigong Russell Westbrook trade noong 2021. Ang malaking katanungan nga po paano kung nanatili si Magic. Maybe the Lakers win more titles, maybe they win none, and maybe LeBron remains with the franchise until his retirement. Unfortunately, we'll never know. Yan nga po ang mga what if scenario. Ang panandaliang panunungkulan ni Magic Johnson bilang isang executive ay nagtataglay ng isa sa pinakamalaking free agency acquisition sa kasaysayan, ang pagkuha nga po kay LeBron James. Ngunit hindi niya nga po nakuha ang pagkakataon na pangunahan ng prangkisa sa panahon ng kanyang pinakamahalagang acquisition. Ang aral nga po ang kahalagahan ng komunikasyon. Ang kwento nga po ni Magic Johnson ay isang paalala na kahit ang pinakamahusay na mga leader ay nagkakamali rin. Ang kanyang pinakamalaking pagsisisi ay hindi ang kanyang pag-alis, kundi ang kanyang pagkabigo na makipag-usap. Isang simpleng tawag na maaaring nagbago sa takbo ng kasaysayan ng Lakers. Ano sa tingin mo? Paano kaya kung nanatili si Magic Johnson bilang president ng Lakers? Mas magiging successful kaya ang LeBron era sa LA? Ibahagi ang inyong opinion sa comments.